Ang storyang ito ay pinamagatang Na-in-love Ako sa Boss Ko. Episode 9 by Gino. Simulan na natin ang kwento. Happy birthday, mahal ko. Ito ang bumungad sa akin nang matanggal ko ang piring sa aking mga mata. May mga biglang sumabog na kung ano-ano. At may mga makikinang na bagay na nagliparan sa buong paligid. May narinig din akong mga trotot, tawanan, kantahan, lahat sila ay masaya. Nandito ang mga kasama ko sa trabaho. Pati na rin si Sir Ace at si Sir Jordan. Nagmasid ako sa paligid. At may mga pagkain at mga dekorasyon. Kaarawan ko ngayon. Kailan nga ba ako huling nagkaroon ng ganitong klaseng pagbahati? Wala pa pala. Unang beses ito. Magmula nang isinilang ako sa mundo. Biglang lumabo ang paningin ko. Dahil punong-puno na ito ng mga luha. Napilit kong pinipigilan. Hanggang sa humugulgol na ako na parang bata. Hindi ko mapigilan ang sobrang kasiyahan ng puso ko. Para sa akin ba talaga ang lahat ng to? Grabe. Ang swerte ko naman pala. Salamat. Salamat. Salamat sa inyong lahat Sambit ko sa kanila. Grabe ka, Prince. Imbes na birthday party tong ininda namin ngayon parang naging lamay tuloy. Tingnan mo si Sir Jordan Hanggang ngayon umiiyak pa rin. Pagbibiro ni Barbie sa akin. Sorry na. Kayo kasi. Bakit ba kasi kami pa ganito? Ay nako. Yang jowa mo yung tanungin mo. Plano niyang lahat ng to. Talaga? Ito talaga si Cairo Paano ba to? Nakakahiyang tumayo Don't worry. Umupo ka na lang muna dyan. At antayin mo si Sir Cairo dito. Inuhalan ka ng pagkain nun. Pero ikaw So, magjowa talaga kayo? Oo na. Mukhang alam mo naman din Kahit noon pa. Ako pa ba? Ako ang reyna ng mga marites sa opisina, no? Pero Barbie, salamat sa inyo Sa akin ba talaga lahat ng regalo nakalapag dito sa lamesa? Oo nga. Ikaw lang naman aming kaarawan ngayon Uy, ano ba yan, Prince? Napakaiyakin mo talaga, no? Nang mapansin ni Sir Jordan na umiiyak ulit ako, bigla kaming napatingin sa kanya. Bigla na lang kasi siyang lumapit sa akin. Yumakap at umiyak ng pagkalakas-lakas. Prince, my lucky charm. Ipakukulong ko ang lahat ng mga api sa'yo. Umanda kayong lahat sa paghiganti ko, Imbes na maantig, napatawa kaming lahat sa kanya. Paano ba naman kasi? Ang laki-laki ng katawan niya tapos ang boses niya. Kasing lakas ng boses ng baka. Tahan na, Sir Jordan. Okay na po. Ay, okay na ba? Tapos na ba? Kala ko kasi hindi pa Sige, salamat. Balik na ako sa table ko. Sir Ace, my love! Wait for me! Habang kumakain kami, hindi ko maiwasang magbigay komento sa mga pagkaing natikman ko. Ang sasarap kasi. At yung iba dun, first time ko palang talaga natikman. Ano nga bang ulit ang tawag dito, Cairo? Chicken cordon bleu? At ito namang isa. Steak. Tapos itong nasa platito ay blueberry cheesecake. Grabe! Ngayon pala ako nakatikim ng ganito kasarap na pagkain Pwede ba ako magbalot nito para sa mga kapatid ko? Kahit konti lang para makatikim din sila. Tama na, Prince. Kanina mo pa ako piniiyak Huwag kang magalala. Kakain tayo lagi ng masarap Oo naman. Sige, magbalot ka. Para sa'yo naman talagang lahat ng tuwi. Nagustuhan mo ba yung surprise namin sa'yo, Prince? Oo naman. Salamat, Cairo Paano ba ako makakabawi sa'yo nito? Hindi ko naman afford yung ganitong kalaking handaan
Biglang inilapit Cairo ang bibig niya sa tenga ko. At may ibinulong. Gusto mo ba talagang malaman ha? Hayaan mo. Malalaman mo bukas. Wow! Ang dami naman ito kuya. Galing ba ito lahat sa opisina nyo? Oo. Tama ka Jamil. Dali, tikman mo itong blueberry cheesecake. Napakasarap. Makakalimutan mo ang pangalan mo. Tawagin mo na si Yumit Gabi dali. Kain na tayo. Excited akong umuwi dahil sa mga pagkain at regalong dala ko. At dahil na rin magsa-celebrate kami ng family ko sa bahay. Bale, pangalawang celebration ko na to. Grabe, wala na akong mahihiling pa sa kaarawan ko. Sobra-sobra yata itong biyayang ipinagkaloob ng may kapal sa akin ngayon. Buti na lang pala at hindi ganun kadami ang niluto ko anak. Ang dami naman itong tinake home mo. Tsaka, ang dami mo namang natanggap na regalo. Ay, Sir Cairo, maupo muna po kayo. Pasensya na po sa bahay namin ha. Okay lang po ma'am. Hindi naman ako maarte eh. Nanay na lang. Ano ka ba? Huwag na ma'am. Hindi mo naman ako teacher eh. Sige po, kung mapilit po kayo, Nay. Sige po, Nay. So, kailan ba kayo magpapakasal ng dalawa anak, Sir Cairo? Nay naman, nanggugulat naman kayo eh. Anong kasal? Ba't naman kami magpapakasal ng boss ko? Asus, hindi ba doon ang punta nyo? Namumula kayong dalawa oh. Para kayong mga hinog na kamatis. Fast forward tayo. Naging sobrang saya ng birthday ko. Maya-maya pa, umuwi na si Cairo. At sabi niya, may pupuntahan daw kami bukas ng tanghali. At susunduin niya ako. Hindi ko na nagawang buksan pa ang mga regalong natanggap ko. Hinayaan ko na yung mga kapatid ko na lang magbukas. Ilang sandali pa, tumunog ang cellphone ko. Nang makita ko kung sinong tumawag, lumabas muna ako saglit ng bahay para sagutin ito. Tawag mula kay Papa. Hello Papa? Napatawag po kayo. Hello, Prince. Gusto lang sana kitang batiin sa kaarawan mo eh. Happy birthday! Salamat naman sinagot mo ang tawag ko. Eh, lagi naman kayong tumatawag sa birthday ko eh. Salamat Papa. Hindi niyo pala nakalimutan. Why would I forget your birthday? I was there when you were born, Prince. Kamusta na po kayo Papa? Okay naman. Busy as always. Ikaw ba, kamusta ka? Happy ka ba today? Happy naman po. Salamat nga pala Papa ha. Tungkol dun sa nakaraan. Of course. You're my nephew after all. Pamangkin kita. And I kept my promise. Hindi ako nagpahalata sa kanilang lahat ha. Alam mo bang natouch ako sa speech mo that day? I was so touched that I had to go to the toilet to cry. Nakumbinsi ko po ba kayo sa sinabi ko Papa? Sana naman eh, nakonvince ko kayo. Hindi dahil sa magkadugo tayo. Kung hindi dahil sa kakayanan ko. Wala ka kasing bilib sa sarili mo, Prince eh. You're on the right track. Keep building that confidence until that day comes, okay? Okay Papa. O siya, sige. Alam kong pagod ka eh. Bye na ah. Yung regalo ko sa'yo, mamaya na kapag nagkita tayo. Sige po. Bye Papa. Salamat sa pagtawag ah. Lord, salamat po sa araw na ito. Salamat po at biniyayaan niyo po ako ng isa pang taon sa mundo. Salamat Lord at mukhang unti-unting umuokay na ang lahat. Salamat po at nagkabati na kami ni Papa Lord. Sa tagal ng panahon. Hindi pa po ako handa Lord sa susunod na mangyayari sa buhay ko. Pero gabayan niyo po ako. Gabayan niyo po sana akong maging laging tamang desisyon na magagawa ko.
Salamat po. Balik tayo kung saan ang unang pagkikita ni Duke at ni Prince bago ang deal sa DK Holdings. Kamusta ka na, Prince? Ang tagal na nung huli tayo magkita ah. Tanong niya sa akin. Pagkatapos ay niyakap niya ako ng napakahigpit. Ilang taon na ba nung huli tayo nagkita, Prince? Ang laki mo na pala. Binata ka na. Hindi ko maipaliwanag kung anong dapat kong maramdaman. Nagkahalo-halo ng emosyon ko. Takot, kaba, saya, at pagkamis sa taong ito. Si Papa, ang uncle ko, ang natitirang kadugo ko sa mundo. Matagal na po, Papa. Sobrang tagal na po. Hindi ko napigilang umiyak at tumugon na lang sa mga yakap ni Papa sa akin. Sobrang na-miss po kita, Papa. Bakit niyo po ako nagawang iwan? Na-miss din kita, Prince. Pamangkin ko. Napatawad mo na ba ako sa mga nagawa ko sa'yo noon? Galit ka pa ba kay Papa? Hindi po ako galit sa inyo. Napatawad ko na po kayo matagal na. Pasensya na po kung iniwasan ko po kayo ng ilang taon na. Hindi ko po kasi kaya yung hinihiling nyo eh. Hindi ko po kayang iwan si inay at ang mga kapatid ko. Bumitaw na ako sa pagkakayakap ko kay Papa. Tingnan ko siya sa mukha. Wala halos nagbago. Ganon na ganon pa rin ang itsura niya. Naintindihan ko, Prince. Naging mabuti ba si Sonia sa'yo? Opo. Sobrang naging mabuti si inay sa akin. Hindi niya po ako pinabayaan. Great to hear that, Prince. Pero it's about time na bumalik ka na sa akin. I need you now sa negosyo namin ng yumaong mong ama. Alam ko po, nabanggit naman ni inay ito sa akin pero hindi ko pa po kayang talikurin ang buhay ko ngayon eh. Bigyan niyo pa po ako ng sapat na panahon. Okay, but soon you'd have to give up this life and start living comfortably. Marami tayong pera. Tama na tong pagpapahirap mo sa sarili mo. Masaya po ako sa ginagawa ko, Papa eh. Ang dami-dami kong natutunan. Ang dami kong mga naging magandang alaala. Oo, mahirap. Pero hindi ko po yung pinagsisisihan. By the way, yung deal ko with the day and night advertising, do you need help with that? Hindi po. Para naman magkaroon kayo ng pagkakataong makita yung kakayanan ko at kung ano ko ngayon. Okay, I won't interrupt. But after this, kukunin na kita, okay? Pag-iisipan ko, Papa. Prince, I won't accept no as an answer. Kukunin kita. And I will give you the life that you deserve. Guys, baka ma-confuse kayo si Duke ay tito ni Prince na itinuring niyang tatay at siya rin yung may-ari ng DK Holdings. Si Duke din yung na-meet niya before sa coffee shop. Balik tayo sa kwento, sa kasalukuyan. La, hindi ka ba nagsasawang lagi tayo magkasama, Cairo? Kulang na lang eh. Igahapos mo na ako. Saan ba kasi tayo pupunta? Pabiro kong tanong kay Cairo. Nang masundo niya na ako galing sa bahay. Hindi pa rin ako makamove on sa karawan ko kahapon. Pagkatapos ngayon, kasama ko ulit ang taong pinakamamahal ko. Basta, may sorpresa ako sa'yo. Today, wala tayong gagawin, kundi ang mag-relax. Excited ka na ba, mahal ko? Tugon naman ni Cairo sa akin na may halong kapilyuhan. Oo naman, pero grabe naman to. Hindi pa pala natatapos ang sorpresa mo sa akin? Baka masanay ako nito Hindi pa. Marami pa akong sorpresa sa'yo. Kaya masanay ka na. Ikaw baka mamaya naman Basta, wag mo na ulit akong susuntukin kagaya nung nakaraan Don't worry,
Hindi kita pipilitin kung ayaw mo. Hindi ko naman sinabing ayoko eh. Nagulat yata si Cairo sa sagot ko. Kaya biglang pumreno. Kahit pa maluwag yung kalsada. Sinabi mo yan ha? Sorry, hindi ko sinasadyang matapakan yung brake. Hala! Huwag mo naman akong pina-excite, mahal ko. Umanda ka sa akin mamaya. Mga nasa halos 2 oras kaming bumabiyahe mula Cavite. Papunta sa aming destinasyon sa Taguig. Pumasok kami sa isang napakagandang lugar na noon ko palang napuntahan. Sa Shangri-La The Fort. Grabe! Ang ganda ng hotel na ito. Napakalaki at napakasosyal. Hindi yata ako nababagay dito eh. Naku, Cairo. Nakakahiya naman dito. Ang sosyal. Mahal yata dito eh. Na-surprise ka ba? Tara na. Let's relax and enjoy this day. Wala kaming ibang ginawa ni Cairo kung hindi ang kumain ng masasarap na pagkain. Mag-relax. Magpahinga. Grabe. Ang sarap sa pakiramdam ng spa service nila. May lounge pa sila kung saan pwede kang umorder ng mamahaling inumin. Ganito pala no kapag mayaman ka? Sa tanang buhay ko, ngayon ko palang nasubukan to. Hindi ko naman sinasabing gusto kong ganito lagi dahil magastos. Pero at least, kahit ngayon lang, natry ko ang ganitong klaseng experience. Sa lahat ng activities na ginawa namin ni Cairo, ang pinaka na-enjoy ko ang pag-uusap namin. Sa tuwing nag-uusap kasi kami, gumagaan ang loob ko. Masaya akong mahal ako ng taong ito. At masaya akong siya ang minahal ko. Handa na nga sana akong ibigay yung sarili ko sa kanya eh. Pero... Ay nako, akala ko talaga eh matitikpan na kita kagabi, mahal ko. Sumbat ni Cairo sa akin habang siya'y nagmamaneho. Pauwi na kami mula sa isang araw naming pag-relax sa Siang. Sorry na, sobrang na-relax kasi ako dun eh, kaya nakatulog ako. Yun naman talagang goal natin eh, ang makapag-relax. Nag-enjoy ka ba? Sobra! Thank you, Cairo ah. I love you. Naks! I love you too! Ba't ka sumisigaw? Ayaw mo pa nun? Handa akong ipagsigawan ka na mahal kita. Ikaw talaga? Mahal din kita. So paano? Ihatid na muna kita sa inyo? Ayoko pa na umuwi eh. Ituloy natin to sa condo mo, Cairo. Ha? Sigurado ka? Oo. Maaga pa naman eh. Doon na muna tayo tumambay. Yes! I mean, sige. Tatambay lang naman pala eh. Walang problema. Kanina ka pa sigaw ng sigaw ah. Masaya lang. Hapon na nang makarating kami sa condo ni Cairo. Tila ba hindi siya mapalagay? Alam ko naman ang gusto niyang mangyari eh. Pero hindi kasi ako komportable na gawin yun sa ibang lugar. Kung gagawin man namin yun, mas gusto kong dito sa condo niya. Dahil ilang beses na rin kaming magkasama rito. At ilang beses na rin naman ako nakatulog dito. Mas gusto ko yung naamoy ang kama ni Cairo. Ang amoy niyang naiiwan sa unan niya. Sa kumot niya. Sa bedsheet niya. Kanina ko pa siya pinagmamasdan palakad-lakad sa loob ng condo niya. Kaya ako na mismong lumapit. At hinila siya papasok sa kwarto. Teka lang Prince. Sigurado ka ba na gusto mo na? Kung kailan handa na ako, ikaw naman tong hindi. Tara na. Sorry, excited lang. Sa loob ng kwarto, naghubad na ako ng damit ko. At wala akong itinira.
Pinatay ko ang ilaw. Sinara ang kortina. Habang si Cairo, nakaupo lang sa kama at maiging nag-aantay sa akin. Oh, bakit hindi ka pa naguhubad? Ha? Wait lang. Natataranta na siya. Sa sobrang pagkantaranta, muntikan pa nga siyang matumba habang naguhubad eh. Unang beses ko itong makita ang kabuuan ng katawan ni Cairo. At unang beses niya ring makita ang kabuuan ng katawan ko. At ngayong araw na to, 2 araw matapos ang aking 15 na kaarawan, ang aming mga katawan ay magiging isa. Nilapitan ko siya habang siya'y nakatayo lang at nakatingin sa akin. Gamit ang mga maluha-luha at nangungusap niyang mga mata. Cairo, handa na ako. Hindi na kita susuntukin. Hindi na kita tutulugan. O pipigilin sa pagkakataong ito. Hinawakan ko ang kamay niya. Hinawakan ko ang ulo niya. At inilapit ang mga labi niya sa labi ko. Ako na mismo ang unang gumalaw. Dahil biglang hindi na umiimig si Cairo. At tulala na lang sa kawalan. Oh, bakit tahimik ka pa rin hanggang ngayon, Cairo? Grabe, hindi kasi ako makapaniwala eh. Nagsisisi ka ba sa nangyari? Hindi ah, syempre hindi. Ang tagal kong inantay to eh. Eh, bakit ka nagkakaganyan? Bigla kasi nag-iba kanina mahal ko eh. Hindi ako makakilos. Parang mo akong ginayuma. Hindi ako makagalaw hanggat hindi mo sinasabi. Parang mong kinukontrol ang buong pagkatao. Hanep, nagustuhan mo ba? Oh, sobra. Pwede bang umulit? Masakit ba? Oo kaya, sobrang sakit. Para na ako mamamatay kanina eh. Ganun ba talaga yun? Ganun talaga kapag unang beses. Ngayon ko pala napatunayan na virgin ka pala talaga eh. Eh may dugo kasi nung... Baka ma-addict ako sa'yo nito, Prince eh. Baka ikabaliw ko to. Naku, ayoko pa muna umulit. Baka bukas eh, hindi na ako makalakad ng maayos. Alam mo, yun na siguro yung pinakamasarap kong naging karanasan, Prince. Kailan mo ba ako pagbibigyan ulit? Saka na kapag hindi na masakit. Pwede namang sa ibang bahagi ng katawan mo eh. Pwedeng sa bibig. Ha? Ayoko nga. Tama na yung kanina, no? Okay, okay. Sa susunod ulit kapag handa ka na. Dahil isang araw lang naman ang pinagpaalam namin na leave ni Cairo, hinatid niya na ako sa bahay. Miyerkules pa ngayon. At bukas, pareho kaming babalik sa office para ipagpatuloy ang aming nasimulang trabaho. Naging busy kami sa kanya-kanya naming responsibilities. Hanggang sa mairaos namin ang unang baitang ng aming project with DK Holdings. Buti na nga lang at hindi na kami masyadong pinahirapan ni Papa at naging maayos ang lahat. Naikabit namin ang lahat ng billboards sa lahat ng negosyong ipinapa-advertise si Papa. Pagkatapos nun, may mga radio commercials naman ang inaasikaso namin bago namin tuluyang sakupin ang buong Luzon. Ito na rin ang hudyat ng napagkasunduan namin ni Papa. Ang simulan muli ang buhay ko na kasama siya. Gagawin niya akong apprentice habang nag-aaral. Gusto niya kasing makapagtapos ako ng business management na kurso para na rin maging handa ako sa nalalapit kong pagpasok bilang bagong Vice President ng DK Holdings. Sa Singapore ako gustong pag-aralin ni Papa dahil may office kami doon. At doon ay 2 kami magsasama. Bale, 3 taon lang ang kailangan kong tapusin para magkaroon ng degree.
Napagkasunduan din namin na patirahin muna sina inay at ang mga kapatid ko sa lumang bahay namin sa Parañaque. Bahay ko yon. Bahay na iniwan ni Daddy sa pangalan ko bago siya pumanaw. Nakapangalan din sa akin ang kalahati ng ownership ng DK Holdings. Dahil si Daddy at si Papa lang naman ang dalawang may-ari nito. D for Duke and K for King. Initials nilang dalawa. Ang dami kong inaasikaso dahil first time ko itong lumipad papunta sa ibang bansa. Habang ako'y nagtatrabaho bilang secretary ni Cairo noon. Lahat ng mga part-time jobs ko, iniwan ko na rin. Sa tuwing gusto kong makasama ni Cairo, hindi ko siya hinihindian. Dahil gusto ko siyang lagi nakakapiling bago ang tuluyan kong pag-alis. Hindi ko pa nababanggit ito sa kanya. At ang totoo niyan, hindi ko alam kung saan sisimulan. Ayokong baka pag nalaman niya ang katotohanan, biglahan niya akong kamuhian. Dahil hindi ako naging honest sa kanya tungkol sa mga sekreto ko sa buhay. Unang beses pa lang itong sinubukan kong umibig. At hindi pa ako handa sa posibleng unang pagkabigo. Binigyan ako ni Papa ng deadline. A day after matapos ang NCR project ng DK Holdings at day and night advertising. Magpapaalam na ako. Okay, so finally nasa episode 9 na tayo ng Na-in Love Ako sa Boss Ko. Syempre by Gino yan. Ang sayo ng birthday ni Prince, isang gabing hindi malilimutan. At isang pangakong kailangan to pa rin. Sa gitna ng init at pag-iibig ang pinagsaluhan. Confirm na nga guys. Confirm na si Cairo ang top while si Prince naman ang bottom sa kanilang dalawa. Ni-imagine nyo ba yun? Pero kung ikaw yung nasa story, gusto mo bang maging si Cairo as top? Or si Prince as bottom? Comment nyo nga sa baba guys, tapos basahin natin sa next story siguro. Pero hanggang kailan mananatiling matamis ang bawat sandali nila? Sa likod ng mga nakakakilig na titig at yakap ni Prince ay ang nagbabadyang pamamaalam. Ang bawat halik ba ay may kalakip na sakit? At paano na lang kung malaman ni Cairo na ang kanyang secretary ay tagapagmana pala ng DK Holdings, no? Ano kaya yung magiging reaksyon niya? Yung last project na nga ba ang magiging huling pagkakataon nilang magkasama? O ang pag-ibig ba nila ang magsisilbing tulay para malampasan ang kanilang magiging pagsubok? Huwag palang pansin ang matinding pintig ng puso at mga luhang hindi mapipigilan. Abangan ang mga susunod na kabanata sa Na-in Love Ako sa Boss Ko. If you enjoy our story, don't forget to hit like, comment, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa mga news stories natin. And of course, please continue sending your stories sa email natin, that's mentomenstories@gmail.com. Malay mo next time, kwento mo naman ang mabigyan ng buhay dito. Yun lamang po at maraming salamat po sa patuloy na pakikinig. Hanggang sa muli.